afternoon po, or good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong likod. So today is October 22, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Kaligayahan Covered Court, sa may John J. Street, Kaligayahan, Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Watson Pharmacy, sa may Dahlia Avenue, corner ng Falcon Street, Dahlia Avenue, Fairview, Quezon City, Novaliches, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. At samantalang tayo ipapunta doon ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Pagkaraan ng 300 meters, you will find a destination. Pagkaraan ng 200 meters, Dito tayo. bumalik. Kaya nila ito na gawin. Tsaka tsaka ngayon maaring balakid po sa atin yung mga kailangan natin hindi natin alam kung paano gawin. Parang gusto mo gawin, walang saan ka mag-uumpisa. Paano? Diba? Paano? Anong requirement? Tama. Kailangan ko bang pumunta doon? Ako magkukumita ako? Pwede bang online? Mag-a-access ba ako sa trabaho? Diba yung mga gano'n? Tsaka, ano ba yung mga available na mga loans? Kasi yan ang, lalo na po ngayon sa hirap ng buhay, malaki po ang ginhawa ng mga loans na ino-offer ng ating mga ahensya ng gobyerno. So ngayong araw po na to, na ba, maswerte po kayo dahil triple treat. Triple treat po tayo ngayon. Mga kasama natin mamaya ang pag-ibig. Ayan, pwede mo kayo sa kanilang National Housing Expo. At iba pang loan ng pag-ibig. At pagkatapos Magkomento daw dyan ngayon. Parang parang kanta lang ni ating yeah. Punta nito tayo sa ating text correct 0917-5 yung mga yan. And last but not the Ay, least, dito, alam mo excited ba ako. ito maganda to? Oo, yung Unified RFID. Oo, Ako tama. kasi, dalawa pa yung ganyan ko eh. Lahat naman. Parang, Oo. Ngayon, isa na lang, at makakasama natin ang UTR. Kailangan mo pang alamin, di ba? Saan ba akong tollway dadaan? Meron pa akong sapat na pondo para sa RFID na yun. At wala akong sapat na pondo, maaari ka pang masuta. Magiging abala ka pa sa ID. Tapos minsan, kala ko, maayos yung RFID mo. Pagdating mo dun, hindi umaangat, ang tagal. Oo. Diba parang, ano naman, kakalagay mo lang or something. May mga certain areas na talagang magkakos ka ng delay. Dahil ayaw, hindi nabasa for some reason, hindi nababasa. Pero pa sa sistema, hindi mo rin So at least ngayon, mas siguro, mas modern na po ito para iwas traffic sa traffic. Ano po? So, text na po kayo at 0919-278-3000. Sa Viber po yan. At saan po sila pwedeng mag-message for service? Alright, so siyempre po sa ating subscriber number at comment po kayo sa ating Facebook live feed at CDMM Radio Patrol sa Bicicleta at siyempre po sa ating Habol nyo na po ang pag-ibig, mamaya Philhouse at pagkatapos DOTR. At ngayon makakasama na natin ang ating kaservisyo of the day. may bisitahan po kayo at ating KOTV Kaservisyo of the Day. Kasama po natin at your service, walang iba kundi ang Vice President po ng Fund Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, walang iba kundi si Sir Jack Jacinto. Magandang umaga po sa
inyo, Sir Jack. Magandang umaga, Ma'am Nina. Magandang umaga, Sir Nick. Happy po tayo nakapag-usap uli at magandang umaga rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Sir, good morning, sir. Morning. Unahin na po natin siguro itong calamity zone dahil nga po sunod-sunod yung kalamigan sa ating bayan. No? Papaano po natin ito maa-avail, sino po ang maaaring mag-benefit po dito at hanggang magkano po? Opo, Ma'am Nina, alam mo din yun, itong mga nakaraang linggo, even yung nakaraang buwan, nakita ko natin sumako po sa bansa natin, mga bagyo at maging mga linggo po, Continue Kaya straight po, in this traffic light. kung mga panahon ito ay handang-handa po ang pag-ibig fund para po ihatid yung aming pag-ibig calamity loan. Yun po yung una, sapagkat ready po agad yan para po magbigay ng financial assistance sa ating mga miyembro, lalo na po doon sa mga area na dineclare under state of calamity. Ready po lagi yan para sa ating mga miyembro. Maliban po diyan, dariyan po yung ating housing loan insurance claim para po sa mga miyembro po natin, na may housing loan, kasama po kasi ito sa kanilang binabayarang housing loan, ay yung insurance premium para po kung sakali po na damage o napinsala po yung kanilang bahay na nabili po ang pag-ibig housing loan, ay mako-cover po ng insurance premium po nila o insurance po nila yung pong expenses to fix the damages o yung pong ipa-repair yung napinsala po sa kanilang mga bahay. Sir Jack, paano po? Siyempre po, para po sa ating mga kapamilya, apektado po ng Luzon, actually, hindi lang naman po sa Luzon, di ba? All parts po of the Philippines. Una-una po, paano? Kailangan ba online? Kailangan ba physical appearance? And requirements na rin po ito. Pagdating po sa ating calamity loan, ang ginawa po natin bago po mas madali ay ginawa po natin itong online. Pagka po may internet connection na po doon sa area na under state of calamity, pwede pong mag-file online via virtual pag-ibig ng ating mga miyembro for a calamity loan. At tapos po, yung pong matatanggap nilang loan proceeds, yung pong matatanggap nilang loan mula sa pag-ibig fund, yun po ay papasok po, i-deposit na lamang po sa kanilang pag-ibig loyalty card plus. Para doon na rin lamang po nila i-withdraw o maging maaari din po nilang gamitin for online mga online purchases. Po, yun nga po, i-withdraw at any ATM para po mas lalo po yan. Ang requirements po dyan ay yung application form. Pagka po employed, service, kailangan lang pirmahin po ng kanilang employer. Tapos yun nga po, pagka naman po meron po silang virtual pag-ibig account, ay lahat po yan purely online para po madali para sa ating mga kababayan. And recently po dahil nga po sa mga nangyaring lingkod sa giant area po, yung pong ating lingkod pag-ibig on wheels, in-deploy po natin, lalo na po nung time to enroll, kailangan po isarapan samantala yung ating mga tanggapan dahil nga po check yung structural stability ng mga buildings. Pero para po hindi tumigil yung paghatid po natin ng servisyo sa ating mga miyembro, sa ating mga kababayan, na doon po, diniploy po agad namin yung aming mobile service branch, yung lingkod pag-ibig on wheels. Nandun po kami sa parking sa may mga terminal para po doon po ay patuloy po ang paghatid ng ating servisyo at yun nga po ay tumanggap ng mga calamity loan application at yung housing loan insurance application. So pagdating naman po doon sa housing loan insurance, kailangan lamang po yung application form. Matatagpuan po sa aming website at yung mga photos po, colored photos po, colored photos ng property po, yung mga damages po dun sa property na na-covered po ng housing loan insurance po yan. Paano po makakakuha ng insurance na yan? Pagka automatic ba yan or you have to apply for it? How does that work po? Pagdating sa ganyan, niya, alam mo, ina-identify na namin. Kilala naman po namin sa pag-ibig fund kung sino po yung mga borrowers sa area. So, pinadadalan po ng notice yan doon sa area para po ma-reach out sila at ma-inform sila na mayroon po sila kung sakali pong na-damage po ang kanilang property. So, yun nga po sa baha, kung sa lindol, maaari po natin i-cover yan ng insurance. Kasama po kasi yan sa buwanang payment, yung monthly payment ng kanilang housing loan. Kaya paalala na rin po, Sir Mix, sa ating mga housing loan borrowers na nanonood,
panatilihin po natin na updated yung pagbabayad ng ating monthly payment sa ating pag-ibig housing loan kasi kasama po diyan yung insurance premium para po huwag namang mangyari pero kung sakaling may mga ganitong pagkakataon na damage po ang inyong property because of calamity, because of earthquakes o typhoon, eh may sasagot po dun sa expenses para po ipagawa ko ang inyong bahay na nahirap na nabili sa tulong ng pag-ibig housing loan. Sir Jack, usually po pag ganitong mga gano'n po siya kabilis. Usually po ng application, tapos gano'n po kabilis sa kukuha ng ating mga bonds. Yung niloan po nila ako. Opo, tama kayo Sir Nick. Patid namin yan kasi pagka mo talaga tumakbo sa amin para po umira, benepisyo po nila yan. At dahil sila nga po ay nag-apply for a calamity loan, well, multi-purpose loan po natin. Alam mo natin kaya po siya nag-loan kasi kailangan. No? So, pinipilit po natin na within 3 days matapos po maproseso, ma-deposit sa kanyang pag-ibig loyalty card plus yung kanyang hinihira. Minsan po, lumalagpas, lalo na po pag talagang tumarami po yung nag-a-apply po sa amin. Kasi sa katunayan po, as of September, nakita po namin, umabot na po sa 6 billion pesos. Umabot na po sa 6 billion pesos ang naipahiram ng pag-ibig pa sa ilalim po ng calamity loan. Ngayong taon pa lang po, that's around 400,000 pesos. Ganun po madami ang hinihiram po at tumatakot na natutulungan po ng pag-ibig pa sa ating calamity loan. Kaya po, pinipilit natin within 3 days, kailangan deposited na po yung kanilang hiniram sa kanilang pag-ibig loyalty card. Okay, so mga magkano po pag-calamity loan at kailangan kasi ba declared na nasa state of calamity yung area, no? Hanggang magkano po ang pwede nilang i-loan? Maganda balita ko yan. Noong Mayo po, ay tinatanong natin up to 90% ng ipon ng member. Yun po ay pwede niyang mahirap sa kanyang calamity loan. At yung ipon niya, ibig sabihin doon, hindi lang po yung kanyang hinuhulog. Sinasama ko pati yung hinuhulog ng kanyang employer, sinasama rin po yung dividendo, kinita niya sa kanyang ipon, yung pag-ibig pa dividendo sa kanyang savings. Pag kinat po yan, niya, 90% po niyan, yan po yung kanyang mahirap sa pag-ibig calamity. Bigyan nyo ako din ng example yung average, Sir Jack. Yung average po, kadalasan mo, nakita ko natin sa dapat around 20,000-25,000. Nahihirap po kami ang karaniwan ng ating miyembro. For example, ang naipon na ng ating miyembro, para madaling rin mas 10,000. Kung 10,000 na po yung ipon niya sa pag-ibig fund, so 90% po niyan ay 9,000 pesos, yun po yung kanyang mahirap. At yun nga po, ayon sa ating datos, around 20,000-25,000 po kadalasan po hinihirap po ng ating miyembro. And kung nakapahiram na po kayo ng 6 million, magkano pa po ba ang natitira sa post office nyo? Kasi laki na rin, meron pa ba? Alam mo ninyo, ay opo, napakatatag po ng pag-ibig fund mo niya. Alam mo ninyo, yung 6 billion pesos na ating ipahiram natin sa calamity loan is only part of the 75 billion